Arketipo ng kontrabida, ang buhay at sining ni Carol Varga. Sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino, ang dekada 1950 ay kinikilala bilang isa sa mga ginintuang panahon. Ito ang yugto kung saan namukadkad ang mga istorya, umusbong ang mga bituin, at naitatag ang mga pundasyon ng industriyang patuloy na hinuhubog ang kamalayang pangkultura ng bansa. Sa panahong ito, hindi lamang ang mga bida ang nag-iwan ng di mabuburang marka, kundi maging ang mga karakter na sumubok sa kanilang katatagan, ang mga kontrabida. Sa hanay ng mga gumanap sa papel na ito, isang pangalan ang natatangi dahil sa kanyang angking husay, kakaibang presensya sa kamera, at sa dramatikong kwento ng kanyang sariling buhay, si Carol Varga. Si Carol Varga ay hindi lamang isang aktres. Siya ay naging isang arketipo. Ang kanyang pagganap bilang kontrabida ay lumampas sa karaniwang paglalarawan ng kasamaan. Sa bawat pelikula, nagawa niyang maging isang puwersang hindi malilimutan, isang salamin ng mga takot at tensyon sa lipunan. Ang kanyang bituin ay sumikat ng husto ng gampanan niya ang papel sa pelikulang Jezebel, na tuluyang nagluklok sa kanya bilang isa sa mga pinakamahusay na kontrabida ng kanyang henerasyon. Subalit, sa likod ng maningning na tagumpay na ito, ay nagkukubli ang isang madilim na kabanata sa kanyang personal na buhay, isang pagsubok na muntik ng tuluyang kumitil sa kanyang umuusbong na karera. Ang salaysay na ito ay isang pagtanaw sa makulay at masalimuot na paglalakbay ni Carol Varga. Mula sa kanyang di inaasahang pagpasok sa industriya, sa pagharap sa matinding kontrobersya, hanggang sa kanyang muling pagbangon at pag-ukit ng isang pamanang hindi mapapantayan. Mga unang taon at ang di inaasahang pagpasok sa showbiz. Ipinanganak bilang Carolina Encarnacion Bixson de Trinidad noong ika-6 ng Agosto 1930. Si Carol ay lumaki sa isang panahong puno ng pagbabago sa Pilipinas. Nakapagtapos siya ng high school sa St. Teresa's College sa Maynila, isang institusyong kilala sa paghubog ng mga kababaihan. Tulad ng maraming kabataan sa kanyang panahon, lalo na sa mga taon matapos ang digmaan, si Carol ay mahilig sa mga kasiyahan at sayawan, mga gawaing nagsilbing paraan upang muling yakapin ang normalidad at kabataan. Ang kanyang landas patungo sa pag-aartista ay hindi plinano. Ito ay isang resulta ng isang di sinasadyang pagkikita. Sa isang pagtitipon, ang kanyang natatanging ganda at karisma ay nakakuha ng pansin ng isa sa mga pinakamalaking bituin ng panahong iyon, ang batikang aktor na si Leopoldo Salcedo. Dahil sa paghanga, inanyayahan ni Salcedo ang dalaga na sumama sa kanyang grupo, kung saan ipinakilala siya sa iba pang mga personalidad sa industriya ng pelikula. Sa pulutong na iyon, isa sa mga nakapansin sa potensyal ni Carol ay ang aktor na si Bimbo Danao. Si Danao ang nagmungkahi sa kanya na subukan ang kanyang kapalaran sa pag-arte, sa paniniwalang mayroon siyang katangiang hinahanap ng pinilakang tabing. Hindi nagtagal, ipinakilala ni Danao si Carolina kay Don Jesus Cacho Cansipit, ang isa sa mga haligi ng Lebran Productions, na nooy isa sa mga pinakamalaking kumpanya ng pelikula sa bansa. Sumailalim si Carol sa isang screen test, isang mahalagang hakbang upang masukat ang kanyang kakayahan at kung paano siya lumabas sa kamera. Matagumpay niyang naipasa ang pagsubok na ito, na nagresulta sa isang alok para sa isang film contract mula sa Lebran. Bago siya formal na ilunsad, kinailangan siyang bigyan ng isang pangalang mas madaling tandaan at may dating sa publiko. Ang screen name na Carol Varga ay hinango mula sa sikat na Varga Girl pin-ups na makikita sa isang Amerikanong magasin para sa mga kalalakihan. Ang pangalang ito ay nagpapahiwatig ng isang imahe ng modernidad, alindog, at pagiging sopistikada, mga katangiang magiging tatak niya sa kanyang buong karera. Ang kanyang formal na pagpapakilala sa publiko ay naganap sa pelikulang Syudad sa Ilalim ng Lupa noong 1949. Sa kanyang unang paglabas pa lamang, agad niyang nakuha ang atensyon ng mga manonood at kritiko. Ang tagumpay na ito ay mabilis na nasundan ng isa pang proyekto sa parehong taon, ang The 13th Sultan, na lalong nagpatibay sa kanyang posisyon bilang isang bagong bituin na dapat abangan. Sa panahong ito,
Tila walang hangganan ang posibilidad para sa kanyang karera. Kontrobersiya, pagbagsak at ang pagsubok sa katatagan habang unti-unting sumisikat ang kanyang bituin. Kasabay namang umusbong ang isang relasyon sa kanyang personal na buhay. Nakilala ni Carol ang isang negosyanteng Amerikano na kalaunay naging kanyang kasintahan. Ang kanilang ugnayan ay naging seryoso at humantong pa sa mga plano ng pagpapakasal. Tila perpekto na ang takbo ng kanyang profesional at personal na buhay. Subalit, isang trahedya ang biglang yumanig sa kanyang mundo. Sa mga pangyayaring hindi inaasahan, ang kanyang fiancé ay natagpo ang pumanaw. Ang mga sirkumstansya na bumalot sa pagkamatay nito ay naging sanhi ng isang malaking kontrobersya. At sa kasamaang palad, ang pangalan ni Carol Varga ay nadawit sa iskandalo. Ang insidente ay naging pabalat ng mga pahayagan at usap-usapan sa buong bansa na naglagay sa batang aktres sa gitna ng isang bagyong medial at legal dahil sa kanyang kaugnayan sa nasawi. Sumailalim siya sa sunod-sunod na interogasyon mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na nag-iimbestiga sa kaso. Ang kanyang bawat galaw ay binantayan at ang kanyang pribadong buhay ay isinapubliko. Kalaunan, kinailangan niyang magbigay ng testimonya sa korte. Isang karanasang tiyak na nagdulot ng matinding emosyonal at psikolohikal na pasanin. Sa kabila ng matinding iskandalong kanyang kinakaharap, nagawa pa rin ni Carol na lumabas sa isang pelikula, Ang Kalbaryo ni Jesus, kung saan gumanap siya bilang si Maria Magdalena. Ngunit ang anino ng kontrobersya ay napakalaki at napakabigat. Ang iskandalo ay nag-iwan ng malalim na batik sa kanyang imahe at ang industriyang minsan ay yumakap sa kanya ay tila biglang tumalikod. Maraming film studio ang nag-atubiling kunin siya para sa mga proyekto sa takot na ang negatibong publisidad na nakapalibot sa kanya ay makaapekto sa takilya ng kanilang mga pelikula. Dahil dito ang kanyang karera sa pelikula na nooy paakyat ay biglang bumulusok. Halos wala nang kumukuha sa kanya. Sa harap ng pagsasarado ng mga pinto sa industriya ng pelikula, ipinakita ni Carol ang kanyang katatagan. Upang patuloy na mabuhay at manatili sa larangan ng pagtatanghal, bumaling siya sa mga stage show. Sumama siya sa mga grupo ng mga aktor na naglalakbay sa iba't ibang probinsya upang magtanghal. Sa entablado, ipinamalas niya ang kanyang iba pang talento. Sumayaw siya at lumahok sa mga maiikling dula o skits. Ito ang naging paraan niya upang manatiling konektado sa sining at sa kanyang mga tagahanga. Gayunpaman, ang epekto ng iskandalo ay umabot maging sa kanyang karera sa entablado. Ang personal na problemang kanyang pinagdadaanan ay nagsimulang mag-iwan ng marka. Sa panahong ito, siya ay nalulong sa pag-inom ng alak na naging kanlungan niya mula sa sakit at kabiguan. Ang yugtong ito ng kanyang buhay ay masasabing pinakamadilim. Halos mawalan na siya ng pag-asa na muling makabangon at maibalik ang dating ningning ng kanyang pangalan. Tila ang bituing minsan ay nagliwanag ng todo ay tuluyan ng maglalaho. Ang muling pagbangon at ang pagtatagpo sa Premiere Productions. Sa gitna ng kanyang pinakamababang kalagayan, muling nag-cruise ang kanilang landas ng taong unang nakatuklas sa kanya. Isang gabi, habang si Carol ay nag-iisa at umiinom sa isang nightclub, muli siyang nakita ni Leopoldo Salcedo. Nilapitan siya ng aktor at sa pag-uusap na yon nakita ni Salcedo ang bigat ng pinagdaraanan ng dalaga. Sa halip na husgahan, binigyan niya ito ng payo, ayusin ang sarili at huwag sayangin ang kanyang talento. Higit pa sa payo, nag-aalok si Salcedo ng isang konkretong pagkakataon. Inalok niya si Carol na maging bahagi ng isang pelikulang kanyang ipoproduce, ang Highway 54. Ito ay hindi lamang isang simpleng alok ng trabaho. Ito ay isang boto ng tiwala, isang pangalawang pagkakataon mula sa taong unang naniwala sa kanya. Walang pag-aalinlangang tinanggap ni Carol ang alok. Sa pelikulang Highway 54, gumanap siya bilang leading lady ni Salcedo sa papel ng isang reyna ng mga bandido. Ang kanyang pagganap ay naging kapansin-pansin. Ipinakita niya ang isang bagong antas ng husay at intensidad na marahil ay hinubog ng kanyang mga personal na pinagdaanan. Ang kanyang pagbabalik ay mainit na tinanggap ng mga manonood.
Naging isang malaking tagumpay sa takilya ang pelikula na nagsilbing hudyat ng muling pagsilang ng karera ni Carol Varga. Ang tagumpay ng Highway 54 ay nagbukas ng mga bagong pinto para sa kanya. Ang mga studyong dati nag-iwas ay muling nagpakita ng interes. Kinuha siya ng Premier Productions, isa sa mga nangungunang film studio noong panahong iyon. Bilang isang contract star, dito nagsimula ang pinakaproduktibo at pinakamatagumpay na yugto ng kanyang karera. Nanatili siya sa Premier Productions mula 1,953 hanggang 1,963 at 63, isang dekada kung saan siya ay naging isa sa mga pinakaabalang aktres sa industriya. Sa loob ng 10 taon na yon, lumabas siya sa napakaraming pelikula. Kabilang sa mga ito ay ang 1,953 line sa Kambal na Lihim, Jezebel, Kapitan Berong at Habang Buhay. 1,954. Sa kabila ng bukas, Gwapo, Laging May Umaga, Si Eva at si Adan, Ang Anak sa Army. 1,955. Palahamak, Pangako ng Puso, Pandora at Dakilang Hudas. 1,956. Siya apat na kasaysayang ginto si Margarita. Lalaking lalaki ang mahal pasando na nilala at 7 Maria. 1,957. Mascara, Yaya Maria at La Bamba. Nakalaunan ay nakilala bilang Black Panther. 1,958. Hustisya ng Patay, Anak ng Lasengo at Marta. 1,959. Big Time Berto at 7 Gatang. Ang listahang ito ay patunay lamang sa kanyang kasipagan at sa tiwala ng studio sa kanyang kakayahan. Mula sa isang aktres na halos itakwil ng industriya, muli siyang bumangon upang maging isa sa mga pinakarespetadong bituin ng kanyang panahon. Ang pagkahubog ng isang bituin, ang reyna ng mga kontrabida. Bagamat marami siyang ginawang pelikula, may isang papel na tuluyang humubog sa kanyang imahe at nag-iwan ng di malilimutang tatak sa isipan ng mga manonood. Ito ay ang kanyang pagganap bilang ang mapanlinlang at malupit na si Betty sa pelikulang Jezebel noong 1,953. Ang kanyang pagganap dito ay napakahusay at napakakumbinsido na simula noon. Siya ay halos palaging napupunta sa mga papel ng kontrabida. Sa halip na ikalungkot ang pagiging typecast, buong pusong tinanggap ito ni Carol. Nakita niya ito hindi bilang isang limitasyon, kundi bilang isang larangan kung saan maaari niyang ipakita ang kanyang natatanging galing. Sa bawat papel na kontrabida, pinag-aralan niya ang karakter at binigyan ito ng lalim at dahilan. Naging perpekto niya ang sining ng pagiging kalaban ng mga bida. At sa proseso, naging kasing halaga niya ang mga ito sa tagumpay ng isang pelikula. Minsan sinubukan niyang gumanap sa isang papel na mahinhin at mabait. Ngunit mabilis niyang napagtanto na hindi ito ang uri ng karakter na nagbibigay sa kanya ng artistikong kasiyahan. Mas nakita niya ang hamon at ang husay sa pagbibigay buhay sa mga komplikadong karakter na may madilim na motibasyon. Ayon sa mga kritiko at manonood, sa tuwing gumaganap si Carol bilang masama, doon lumalabas ang kanyang pinakamataas na antas ng pag-arte. Ang kanyang estilo ay kakaiba. Kapag siya ay lumabas na sa isang eksena, may dala siyang aura ng panganib at tensyon. Alam na agad ng mga manonood na may hindi magandang mangyayari. Ang kanyang mga tingin, ang paraan ng kanyang pagsasalita, at ang bawat kilos niya ay nagpapahiwatig ng masamang balak. Naging epektibo siya sa kanyang mga papel na kinamuhian siya ng mga manonood na isang sukatan ng tagumpay para sa sinumang gumaganap na kontrabida. Ang kanyang talento ay kinilala hindi lamang ng publiko, kundi pati na rin ng mga kritiko na nagbunga ng mga nominasyon at parangal mula sa FAMAS, Filipino Academy of Movie Arts and Sciences Awards, ang pinakaprestihiyosong tagapagbigay parangal sa pelikula noong panahong iyon. Buhay sa labas ng kamera at ang pagtahak sa bagong landas. Dahil sa kanyang walang tigil na paggawa ng pelikula, halos lahat ng produksyon ng premiere ay kasama siya sa cast. Marami ang nag-akala na wala nang natitirang panahon si Carol para sa kanyang sarili. Subalit, sa isang panayam, nilinaw ng aktres na sa kabila ng abalang schedule, sinisiguro niyang mayroon siyang oras para sa kanyang pribadong buhay. Mas pinipili niyang lumabas kasama ang kanyang mga malalapit na kaibigan
kaysa dumalo sa mga malalaking pagtitipon sa showbiz. Ipinapakita nito ang isang panig niya na mas pribado at mas nakatuon sa mga tunay na relasyon kaysa sa kinang ng kasikatan. Matapos ang isang napakatagumpay na dekada, sa pagtatapos ng 1960 gumawa si Carol ng isang malaking desisyon. Noong 1968, nagpasya siyang iwan ang pag-aartista at subukan ng isang bagong buhay sa Estados Unidos. Ito ay isang desisyong nagpapakita ng kanyang pagnanais para sa isang mas tahimik at normal na pamumuhay. Malayo sa mata ng publiko. Sa Amerika, natagpuan niya ang isang bagong kabanata ng kanyang buhay. Napangasawa niya ang isang Amerikano, si Carl Richard Harley. Biniyayaan sila ng isang anak na lalaki, si Carl Benjamin Harley. Ang kanyang pamilya ay nanirahan ng tahimik at pribado. Ang dating reyna ng mga kontrabida sa pelikulang Pilipino ay naging isang asawa at ina. At sa bagong papel na ito, natagpuan niya ang kaligayahan at kapanatagan na matagal na marahil niyang hinahanap na. Konklusyon, ang pamana ni Carol Varga. Ang kwento ni Carol Varga ay isang salaysay ng pambihirang talento, matinding pagsubok at di matatawarang katatagan. Mula sa isang dalagang aksidenteng natuklasan sa isang sayawan, sumikat siya bilang isa sa mga pinakamahalagang aktres ng kanyang henerasyon. Hinarap niya ang isang iskandalong halos sumira sa kanyang karera. Ngunit sa tulong ng tiwala at pangalawang pagkakataon, muli siyang bumangon, mas matatag at mas mahusay. Habang buhay siyang makikilala bilang isa sa mga pinakamahusay na kontrabida sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Ang kanyang mga pagganap ay nagtakda ng isang pamantayan para sa mga sumunod sa kanya. Ngunit higit pa sa kanyang mga papel sa pelikula, ang kanyang buhay ay isang testamento sa kakayahan ng isang tao na malampasan ang pinakamadilim na sandali at muling hanapin ang liwanag. Si Carol Varga ay hindi lamang isang bituin sa pinilakang tabing. Siya ay isang simbolo ng pagbangon, isang alamat na ang legasiya ay mananatiling buhay sa alaala ng bawat Pilipinong manonood.